For today's video, gagawa tayo ng mini cabinet. Ayan, mini hanging cabinet yung project natin ngayon, at ang kanyang pintuan glass. Frame niya na wood, tsaka glass yung pinaka center niya para maganda yung tsura niya, tsaka kita yung loob niya. Ayan, bibuild ko muna itong pinaka carcass niya para proceed tayo sa paggawa ng ating door. Yan, medyo maliit lang naman tong ating project na to. Ito na nga yung ating pinaka pinto niya. Ayan. Bali, 7 pirasong pinto yung ating gagawin dito. Yan, kung mapasin nyo, tubular na 2x2 yung ginamit ko dyan, pinaka-spacer na yun, tsaka isang 1/4 na plywood. Yun yung pinaka sukat ng ating groove o yung ating isasalamin. Paikot yan. Ganun yung pinaka-edge niya, yung frame niya is 2.5 and 1/4. Ayan, 2 and 1/4 inches. Bali, ikat lang natin to paikot para magkaroon siya ng butas sa pinaka-center niya o sa gitna niya para sa lalagyan ng ating salamin. Ayan, mapapansin nyo yan, nakagawa na tayo ng butas. At syempre, gagamit din tayo dito ng router na straight bit. 1/2 yung ating ginamit dito na pinaka-diameter niya para naman sa ating lalagyan ng salamin. Ang ilalagay natin salamin dito, ang thickness ng salamin is 1/8 lang na clear. Kaya ang mag-group tayo dito ng 3/16 para medyo nakalubog ng konti yung ating salamin. Konting-konti lang naman dahil 1/8, 3/16 yung konting lubog natin. Diyan natin lalagay yung pinaka-salamin nating ating bintana, ang ating pinto ng ating cabinet. Yan, papansin nyo guys, napakasimple lang ang ating pagkakagawa rito, pagkakayari sa ating pintuan ng ating cabinet. At syempre, gagamitin tayo dito ng 35 mm para sa ating concealed hinges. Soft close yung gagamitin natin dito ng concealed. C1 tsaka C2. Nilagyan ko na nga rin pala ng butas yung ating L-square para mabilis na lang natin makapag-trace ng ating mga sukat yan. Mapapansin nyo, nilagyan ko din siya ng tanda para hindi na tayo maligaw kapag tayo nagkabit na sa ating cabinet. Ayan, nilagyan ko siya ng mga numbering para alam ko kung saan nakaposisyon ng bawat isa sa kanila. Pero sa isang banda, isang size lang naman yung ating pinto, kaya kahit magkabalik-baliktad dyan, okay lang din naman. Ang hindi lang kasi pwede magkabaliktad, gawa nga sa handle niya, doon lang siya tayo magkakaroon ng problema. Kaya nga nilagyan ko na siya number para mabilis tayo magkabit ng ating mga pinto. Ayan, nilagyan ko siya ng tanda ng lapis. Tsaka ko siya nilagyan ng masking tape para hindi siya matamaan o mabura pagka pininturahan natin. Hindi matakpan yung ating number. Dito sa handle niya, kung mapapansin nyo yan, nag-allowance ako dyan ng 2.5 inches mula sa pinaka dulo. Ayan. O 3 inches pala. 3 inches yung nilagay ko nga palang pinaka mula sa dulo. Ayan. Tsaka ko siya ginuhitan para sa pattern ng ating handle.
siguraduhin lang din natin na sa pinakailalim ng binubutas natin na lagyan ng handle meron siyang board. Tapos may board yan para hindi masira yung piece natin doon sa kabilang side. Ayan. After natin masukat na tamang-tama yung sukat ng ating handle, kaya obligado na dapat yung pinaka sa conceal niya huwag tayo doon makapaglagay ng handle, kaya double check natin lagi yan. Ito isa sa magiging diskarte ko sa paglalagay ng handle. Gagawin nating pattern yung una nating ginawa na handle. Ayun, mapapansin nyo may butas yung kabilang handle na yan. Ipa-pattern na lang natin sa lahat ng pinto para maging isang sukat lang yung ating handle o isa lang yung taas niya. Yan, ganyan akong gumawa ng butas para sa ating handling ng ating mga cabinet, mapapinto man yan o kahit saang handle yan. Basta ganyan yung itsura ng handle niya. Yan, may pattern na siya. Sana bubutasan. Siguraduhin lang na din natin na hindi pantay na pantay yung ilalim at yung gilid ng ating paglalagay. Napapansin nyo, ayan. Lang pantay na pantay. Sa ganitong proseso man, napakabilis ng ating paglalagay ng ating handle o pagbubutas ng ating handle. Ayan. Pattern lang tayo ng pattern. Ito na, pinturahan ko na nga ng kulay na gusto ng may-ari na chocolate brown. Ngayon, after niya matuyo, itatop coat ko naman siya ng K92 top coat para mas lalo pa siyang umintab o lalong pang tumagal yung buhay ng ating pintura, yung kulay ng pintura. Ayan, kung mapapansin nyo, napakakintab na nga ng pagkakayari natin dito sa ating ginawang pinto. Ayan, no? Maganda talaga yung ating top coat pagka ganong klase ng top coat yung ginagamit natin na K92. Ayan. Napakakintab niya. At sigurado tayo na mas matibay ito sa ordinaryong top coat. Ito naman, magtatapos naman tayo dito ng clear glass para sa ating pinto ng ating cabinet. Ayan. Ayan, sasaw-saw ko lang yung ating daliri doon sa ating paint thinner o sa ating, para magkaroon siya ng dulas. Ayan. Ayan, napakasimple lang naman pumutol ng ating glass. Ayan, papasin nyo, putol siya agad. Kahit na napakaliit lang ng ating pinuputol, almost 1 inch lang o half inch lang, kaya pa rin putulin ng ating cutter. Yung kahit daliri lang natin, yung kamay lang natin gamitin natin, kayang-kaya. Papansin nyo, ayun, no? Manipis na manipis lang talaga yung mga kinukuha natin, pero kayang-kaya. Di ba? Papansin nyo, napakaliit lang ng kinakat natin na sobra para sa ating frame. Itong salamin na to sobra lang to sa nauna nating project, kaya papansin nyo may iba-iba ni tabas niya. At tinabi ko nga lang to dahil sa mga project natin katulad na to magagamit pa natin. Ito na yung ating pinaka-finish product. Ayan. Pansin nyo, napakakintab nga ng ating pagkakayari dito. Gawa nga na nakatap ko to ng K92. Ayan. Ito ano to, sa may bed. Ayan, sa may bed yan. Ito yung pinaka-drawer ng bed na kasabay na ginawa natin dito sa ating hanging cabinet. Ang bali, dalawang piraso to ng ating hanging cabinet.
Yan, gumamit din ako din ng silicone sealant para mas pandikit sa ating salamin. Bali, ilalim yan, nilagyan ko na ng sealant. At the same time, pati itong ibabaw, nilagyan ko rin para matibay siya. Ito, isasabay na natin itong pinaka bed niya. Ayan, sinabay na natin ng gawayan sa ating cabinet na to. Ito yung ating bed frame na may dalawang drawer na napakalaki. Ayan. Ito may lock pa siya. Ayan, mapapansin nyo, napakaganda. So close yung ginamit natin diyang concealed. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.